Merong conference noon ng mga religious leaders sa buong mundo. Sa kalagitnaan ng kanilang conference ay may nagtanong kung ano daw yung kaibahan ng Christianity sa ibang religion. Yung iba sabi nila ang Diyos ay nakatawang tao kaya yun ang kaibahan. Kaya lang marami sa kanila ay nagsabi din naman na sila din daw yung Diyos nila ay nakatawang tao din. Then yung iba sabi pagmamahal, sacrifice, resurrection, yun daw yung kaibahan ng Christianity. Kaya lang, marami din ang nagpasubali ng mga ito. Hanggang sa isa sa mga leader, si C.S. Lewis, nakadarating lang at nalaman niya kung ano yung pinagtatalunan nila. Alam mo, sabi niya, madali lang yan sagutin kung anong kaibahan ng Christianity sa ibang religion. Ang kaibahan nito ay grace o biyaya. Kaibigan, ito yung katotohanan na ang naghihiwalay sa Kristyanismo sa ibang relihiyon bukod sa resurrection ay grace o biyaya. Pero ano nga ba ibig sabihin ng grace? Ang grace ay unmerited, unearned, undeserved favor of God. Ang ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos na binibigay niya sa atin ay libre, hindi pinagtatrabahuan at hindi nakabase sa performance natin. Kung buhay ka ngayon, gumaling sa isang karamdaman, nagkaroon ng lakas na makapanood ng mensahe na ito, o nakaiwas ka sa isang gulo o aksidente, kaibigan, ang dahilan nito ay dahil gracious ang Diyos sa iyo. Ang dahilan kung bakit mo nasasabi ngayon na ligtas ka at meron kang relasyon sa Diyos ay dahil din yun sa grace ng Diyos sa iyo. Narealize ko na wala tayong ma-accomplish sa isang araw kung hindi lang yun dahil sa grace ng Diyos. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay marahil hindi mo pa maintindihan masyado yung pinag-uusapan natin na grace. Pero ito yung topic natin ngayon. At importante na malaman mo kung ano ba ibig sabihin ng grace o biyaya na binibigay ng Diyos. Bakit? Dahil dito nakasalalay ang iyong kaligtasan at dito din nakasalalay kung ano ang magiging buhay mo dito sa lupa. Facing challenges and feeling overwhelmed? Discover the power of God's grace, a divine gift that brings strength and hope. This April, every Sunday, we invite you to join us as we delve into the wonders of grace and its transformative impact on our lives. We'll explore the true essence of grace, its role in our growth, and how to infuse our daily lives with its presence. Tune in live on the Up Live app to be part of our journey. Get ready for a month filled with inspiration and discovery. Together, let's uncover how grace can bring about positive change and fortify our spirits. Join our April series and let's embrace the incredible power of grace. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group,
message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa UpLive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, mag-type lang kayo ng worship at paladala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos kang mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay, balik tayo sa topic. Tingnan natin ulit. Ano ba yung ibig sabihin ng grace? Sabi sa definition, ang grace daw ay unmerited favor. Narealize ko na pag meron kang bibigyan ng merit, ay kailangan deserving yung pagbibigyan mo. Halimbawa, ang isang bata ay maaaring magkaroon ng merit na special treatment ng teacher. Kasi naging mabait sa classroom, nag-behave, gumawa ng assignment, at nag-aral. Tapos, perfect ang score sa exam. Maring meron siyang merit badges na pag nakita ng iba, sasabihin sa kanya, wow, ang galing mo. Ha? Syempre, nag-aral ako mabuti. Deserve ko naman ito. At totoo naman, no, hindi siya magkakaroon ng merit badges kung hindi niya nagawa yung requirement para magkaroon ng merit. Now, pag sinabing unmerited, gaya ng sinabi ko kanina, ay makakatanggap ka ng isang bagay na hindi mo deserve. Kahit hindi mo na-meet ang requirement. Ibig sabihin, kahit hindi ka qualified, ay binigyan ka pa din nito. Ito ang ibig sabihin ng unmerited. Ang ibig sabihin ng grace, ito ay unconditional. Hindi ito nalilimitahan ng isang kondisyon gaya ng pagiging mabuting tao. So, ang next question ay, ano naman yung tinanggap natin na unmerited? Ayon sa definition kanina ay ang grace ay unmerited favor. Tinanggap daw natin ang favor. Yung favor ay isang mabuting bagay na binigay o ginawa para sa iyo. Gaya halimbawa ng pagtulong, pagmamahal, pagkalinga, pagbibigay ng protection at iba pa. Ang favor ay galing sa salitang favorite. Na ang ibig sabihin ay mas pinapaboran, paborito. Imaginein mo ito, kapag binigyan ka ng grace, ay binibigyan ka ng special treatment ng Diyos nang walang kondisyon, walang requirement. Unmerited ito. Sabi sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang aklat ng Ephesians ay sulat ni Pablo sa mga alagad ng Panginoong Hesus sa Ephesus. Sabi niya sa kanila na sila ay naligtas na, past tense. Hindi sinabi na maliligtas sila balang araw, kundi ang sinabi ay, you have been saved. Ligtas na sila. Pero ang tanong, paano sila naligtas? O paano sila nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Syempre, hindi naman sila magiging perfect. Magkakasala pa din sila. Pero ito yung kaibahan ng grace. Kasi ang sabi sa talata ay, for it is by grace you have been saved. Wow, pumasok yung salitang grace. Natatandaan mo, yung grace ay hindi nakabase sa performance. Ito ay unmerited favor. Ibig sabihin ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang unmerited favor, yung walang kondisyon na kabutihan, yung hindi nakabase sa performance ng tao, ay sa pamamagitan nun ay naligtas sila. Then, ano daw ang ginawa ng mga alagad? Kaya sila naligtas? Nag-perform ba sila? O pinagsikapang gumawa ng mabubuting gawa? Hindi. Ang sabi sa talata ay, you have been saved through faith. And this is not from yourselves. Ang ibig sabihin, naligtas sila dahil sa pamamagitan ng grace nung sila ay nanampalataya at hindi dahil sa mga ginawa nila. Ang ibig sabihin, kahit walang merit, ay naligtas sila. Bakit? Dahil gracious ang Diyos. Pag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus at sa ginawa niyang pagbabayad sa kasalanan mo sa krus, ikaw ay ililigtas niya. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin na mayabang si Pablo para sabihin na ligtas na sila. Buhay pa sila. Tiyak na magkakasala pa. Yes, kaibigan. Ligtas na sila dahil ang kaligtasan, again, ay hindi nakabase sa gagawin nila. Kung mape-perfect ba nila na hindi magkasala o hindi. Bakit?
dahil hindi kailangan ng merit pagdating sa grace ng Diyos. Ibinibigay ang kaligtasan sa kahit sino mananampalataya sa Panginoong Hesus. Libre ito, walang bayad. In fact, sabi sa talata, it is the gift of God. Ibig sabihin, ang kaligtasan pala ay regalo. Now, kung pagtatrabahuhan mo kaligtasan, ay hindi na ito gift. Kasi binabayaran mo na. Kung binabayaran mo na ng mabuting gawa at membership sa religion ang iyong kaligtasan, ay hindi na ito gift o regalo. Kung hindi ito ay binili mo na, binayaran mo na ng paggawa at hindi na siya libre. And then sabi pa, not by works, so that no one can boast. Grabe. Inulit-ulit na ang kaligtasan ay hindi sa good works. Bakit? Sabi sa talata ay para walang magyabang. Ang galing ko talaga. Perfect attendance ako sa church. Nag-donate ako sa charity kaya papasukin mo ako sa langit. Kaibigan, hindi ganyan ang kaharian ng Diyos. Lahat tayo makasalanan ay tatanggapin ng Diyos kung mananampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kung ilalagay mo ang iyong kaligtasan sa kamay ng Panginoong Hesus at hindi sa iyong mga sariling kakayanan at gawa, ikaw ay maliligtas. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag sinasabi mo na maliligtas ka dahil nanampalataya ka sa Panginoong Hesus plus paggawa ng mabuting gawa, ay hindi na grace ang tawag doon. Kasi bibilangin na ng Diyos ang iyong merit o mabuting gawa para malaman niya kung maliligtas ka talaga. Bakit? Dahil yun yung pinagbabasihan mo. Therefore, hindi mo pa pwede sabihin na ikaw ay ligtas na, kagaya ng mga sinabihan ni Pablo kanina. Bakit? Kasi magtutuos pa kayo ng Diyos balang araw sa mga kabutihan na ginawa mo. Kaibigan, mali. Ayon sa Ephesians chapter 2, walang kwentahan na magaganap. Dahil ngayon pa lang ay dideklara ka na ng Diyos na ligtas kung mananampalataya ka sa Panginoong Hesus. Grabe, ganyan ba ang grace? Yes. Para maintindihan mo ay magbibigay ako ng halimbawa. May isang magnanakaw ang nakapasok sa iyong bahay at habang nagnanakaw siya ay napatay niya ang iyong anak. Now, kung tutugisin mo siya at papatayin, ang tawag doon ay vengeance. Pangalawa, kung hahayaan mo naman na ang pulis na ang humanap sa kanya at ang hustisya ang humatol at magparusa, ang tawag dito ay justice. Pero kung patitirahin mo ang mamamatay tao at magnanakaw na iyon sa iyong bahay at aampunin mo siya bilang iyong anak, ang tawag doon ay grace. Kaibigan, ganun din tayo sa Diyos. Tayo ay makasalanan, pero tatanggapin ka niya by grace. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ay sa talata ay lahat tayo nagkasala, walang exemption. Walang pwedeng magsabi na deserving siya bigyan ng kaligtasan, wala kahit isa. Bakit? Kasi ayon sa talata ay lahat tayo nagkasala. At ito'y nakakalungkot at nakakatakot kasi ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Sabi sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaibigan, ang requirement para ako at ikaw ay mamatay ay ilang kasalanan? Ayon sa talata, isa lang. Hindi sinabi ng mga kasalanan. Dalawang klase ang kamatayan, kaibigan, pisikal at espiritual. Ang binabanggit dito na kamatayan ay espiritual na ang ibig sabihin, walang hanggan na pagkahiwalay sa Diyos o sa nagliliyab na asupre. Sabi sa Pahayag 21:8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, ang dapat nating tanggapin ay ikalawang kamatayan. Itong bayad sa ating kasalanan. Kahit isa lang ang kasalanan natin, ito ang deserve natin. Pero, ang ibinigay sa atin ay yung hindi natin deserve. Buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Bakit? Dahil sa grace ng Diyos sa mga sasampalataya sa Panginoong Hesus. Ayon sa Romans chapter 10 ay maraming nag-reject sa grace o biyaya ng Diyos na tayo ay maliligtas sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kahit ngayon, maraming nagre-reject sa grace ng Diyos.
Sabi sa Romans 10:1-4, mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Sabi ni Pablo, nais niyang maligtas ang Israel. At alam niya na marami sa kanila hindi pa ligtas. Bakit? Kasi nga nag-reject sila sa grace ng Diyos. Kaya sabi niya sa susunod na verse, kaibigan, kung napapanood mo ito, pakinggan mo mabuti dahil gusto ng Diyos na maligtas ka. Tingnan natin kung anong ginagawa ng mga nag-reject sa grace ng Diyos. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Wow, sabi niya, masigasig naman sila. Nagsisikap silang maging kalugod-lugod sa Diyos para silang maligtas. Ibig sabihin, ang dami nilang ginawang good works. Gagawin ko to, gagawin ko yan, susundin ko to, susundin ko yan. Balang araw, pag namatay ako, titimbangin ang mga ginawa ko at kapag marami akong ginawang kabutihan, maliligtas ako. Kaibigan, mali yun. Kaya sabi ni Pablo, oo, masigasig sila sa paggawa ng mabuting gawa at pagsunod, pero hindi batay sa tamang kaalaman. Now, ano daw yung mali sa kanilang kaalaman? Tuloy natin sa susunod na verse. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Ang ibig sabihin, meron palang tamang pamamaraan ang Diyos para gawing matuwid ang tao o para siya iligtas. Then, tuloy natin. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Grabe, na-realize ko na pwede ka palang maging zealous, napakasipag sa mga gawain sa church. Asang-asa ka na sa dami ng ginawa mo para sa simbahan ay makakapasok ka sa langit. Pero kapag ganun pala ang ginagawa mo, ang ibig sabihin ay hindi mo kinikilala ang pamamaraan ng Diyos kung paano maging matuwid ang tao. Ayon sa talata, ang tawag sa ganoon ay pagsisikap gumawa ng sariling pamamaraan. Ibig sabihin, hindi siya nagpapasakop sa pamamaraan na itinakda ng Diyos para maligtas o maging matuwid. Ang ibig sabihin ng matuwid, ikaw ay pinawalang sala na. Grabe, kabaligtaran pala ito ng ikalawang kamatayan. Yung kamatayan, pagkahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero itong pagiging matuwid ay makakasama naman ang Diyos ng walang hanggan. Bakit? Dahil nung nanampalataya siya sa Panginoong Yesus, ay pinatawad na siya sa lahat ng kasalanan, past, present, at future sins. Kahit yung mga gagawin niya pala, binayaran na, pinatawad na. Kaya ang tingin ng Diyos sa taong yon ay righteous, matuwid. Pero paano daw magiging matuwid? Ang sabi sa susunod na verse, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Tayo ay maliligtas lang dahil sa grace ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Yesus. At hindi ito patungkol sa ating performance. Kaya sa susunod na chapter, sabi ni Pablo na maraming nag-reject sa grace ng Diyos, pero meron din namang mga tumanggap sa biyaya niya. Sabi sa Romans chapter 11 verse 5, ganyan din ngayon may mga natitira pang mga Israelita na tapat sa Diyos, na pinili niya dahil sa kanyang biyaya o grace. Wow, purihin ng Diyos dahil hindi lahat nag-reject sa grace. Kung hindi, meron pang mga taong tumanggap ng biyaya o regalo ng kaligtasan. Sabi ni Pablo, Romans 11:56, yamang sila ay pinili ayon sa biyaya, ito ay hindi na sa pamamagitan ng mga gawa o hindi gayon ang biyaya ay hindi na magiging biyaya. Kung ito ay sa gawa, ito ay hindi na biyaya. Kung hindi gayon, ang gawa ay hindi na gawa. Wow, sabi ni Pablo, ay kung nakatanggap ka ng biyaya ng kaligtasan, ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong gawa. At kung sakaling ikaw ay maligtas dahil sa iyong mabubuting gawa, hindi na yan grace. Then, hindi yan ang totoong kaligtasan. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Kung ang kaligtasan ay makakamit mo sa iyong sariling gawa o pagsunod sa kautusan, ay useless ang kamatayan ng Panginoong Yesus. Useless ang pagbabayad niya ng ating kasalanan. Sabi sa Galatians 2:21, hindi ko winalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng kautusan, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Kaibigan, halos lahat ng relihiyon, sasabihin sa'yo para maligtas ka, ay manampalataya ka sa Diyos at dagdagan mo ng gawa. Pero mali, dahil kung ganun din lang ang kaligtasan, ay bakit pa bababa ang Panginoong Yesus?
Bakit pa siya magpapakahirap sa krus? Pwede naman palang magtayo ka na lang ng religion at gumawa ka ng listahan ng susundin at gagawin at yun, balang araw, maliligtas ka. Mali, kaibigan. Kaya bumaba ang Panginoong Yesus ay para iligtas tayo dahil hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. Hindi natin kayang maging perfect na walang kasalanan. Wala tayong magagawa kahit pa sabihin mong ikaw na ang pinakamabuting tao sa mundo. Pero kung hindi ka aasa lang sa Panginoong Yesus para sa iyong kaligtasan, hindi ka maliligtas. Ang isang illustration para sa sobrang grace ng Diyos ay ang buhay ni Mephibosheth. Siya ay anak ni Jonathan na anak naman ni Haring Saul. Dahil namatay na si Haring Saul at Jonathan na kanyang tatay at ang hari na bago ay si Haring David na, ay natakot sila. Nagtangka na tumakas kasi ang practice noong araw ay yung natalo na hari ay pinapatay, pati na ang lahat ng kamag-anak nito. Kaya lang nung sila ay patakas na, nalaglag si Mephibosheth na naging sanhi para siyang malumpo. Malungkot siya sa kanyang kalagayan at iniisip niya na mamamatay na lang siya na walang na mangyayaring pagbabago sa buhay niya. Pero isang araw, nakatanggap siya ng grace. At ito yung key points natin sa kung ano ba ibig sabihin ng grace. RST, God's grace is enough to rescue, secure, and transform you. So number 1, God's grace is enough to rescue you. 2 Samuel 9:3-4. May nalalaman ka bang buhay sa sambahayan ni Saul? Gusto ko siyang pakitaan ng mabuti. Ayon sa aking pangako sa Diyos, wika ng hari. Mayroon po si Mephibosheth na anak ni Jonathan. Siya po'y isang lumpo, tugon ni Siba. Saan siya naroon? Tanong muli ng hari, nasa Lodebar po, nakatira sa bahay ni Makir na anak ni Amiel. Sagot ni Ziba. Tinanong ni David kung meron pa bang kamag-anak si Saul na nabubuhay upang pakitaan niya ito ng biyaya o grace. Alam mo, na-realize ko ang biyaya ay nagsisimula sa trono ng Diyos. Kagaya ng trono ni David. Ang Diyos ang nag-i-initiate ng grace. Si Mephibosheth, bago pa niya malaman ang grace, ay pinlano na ito para sa kanya. Narealize ko, tayo din makasalanan. Pero huwag ka mag-alala dahil nagplano na pala ang Diyos kung paano niya tayo aabutin. Paano siya mag-i-initiate para tayo maligtas. Yun yung grace ng Diyos. Ang ibig sabihin pala ay, God's grace remembers us. Si Mephibosheth maring kinalimutan na, inabandona ng kanyang pamilya. Pero sa biyaya ng Diyos, naalala ni David na gawa ng kabutihan ang sambahayan ni Saul. Maaring ang mga alalay ni David sinasabi sa kanya, mahal na hari, huwag mo na pansinin yan, lumpo yan. Wala kang mapapakinabangan sa kanya, wala kang mapapala sa kanya. Pero si David na puno ng grace ay pinapuntahan pa din si Mephibosheth. Kaibigan, ito ang grace ng Diyos. Malinis ang motivation para sa pagbibigay ng grace. Walang inaantay na kapalit. Walang kondisyon. Sabi ni Jerry Bridges, your worst days are never so bad that you are beyond the reach of God's grace. And your best days are never so good that you are beyond the need of God's grace. Pangalawa, God's grace pursues us. Kaibigan, pupuntahan ka ng biyaya ng Diyos kahit nasaan ka. Maaring doon sa lugar ng Lodebar na kinaroroonan ni Mephibosheth ay maaring tagong lugar. Mapanganib, madumi, masukal, mabaho, masikip, madilim na lugar. Pero kahit nasaan ka, kaibigan, pupuntahan ka ng biyaya ng Diyos. Na-realize ko, yung prodigal son, natagpuan siya ng grace ng Diyos sa kulungan ng baboy. Doon nabuksan yung kanyang isip. Doon siya nagkaroon ng repentance. Si Joseph kinatagpo ng biyaya ng Diyos sa malalim na balon na pinagtapunan sa kanya. Kinuha siya ng grace ng Diyos at itinaas bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng Egypt. Yung Samaritanong babae, kinatagpo ng biyaya ng Diyos. Saan? Sa balon, kung saan siya nag-iigib. Siya ay nasa kalagayan ng pagkauhaw sa maling bagay. Pero sa biyaya ng Diyos, siya ay inabot ng Panginoong Yesus at iniligtas. Kagaya ni David, pinapunta niya yung kanyang mga tauhan para abutin si Mephibosheth. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung nasaan ka man ngayon at kung ano man ang kalagayan mo, kaya kang hanapin ng biyaya ng Diyos. God's grace
is enough to rescue you. Kaya nga, sabi ni Francis Chan, in the midst of our failed attempts at loving Jesus, His grace covers us. Pangatlo, God's grace carries us. Kaibigan, maring nanghihina ka, pero kaya kang buhatin ng biyaya ng Diyos. Si Mephibosheth, lumpo. Hindi niya kayang tumayo. Hindi niya kayang dalin ang sarili niya para puntahan si David. Pero si David, hindi siya inantay, kundi pinapuntahan siya nito. Hindi nag-excuse si David na, wala naman sigurong kailangan ng taong ito. Wala namang pasabi. Baka okay naman siya. Wag ko na alamin. Wag ko na kumustahin. Wag ko na tulungan. Wag ko na puntahan. Kaibigan, hindi ganun ang grace ng Diyos. Ang grace ng Diyos hindi passive, kung hindi proactive. Naghahanap ng papakitaan niya ng kabutihan. Narealize ko, ang grace ng Diyos hindi nakasalalay sa ating abilidad, kung hindi nakasalalay sa abilidad ng Diyos para tayo ay abutin. Kaibigan, kung nanghihina ka, hayaan mong abutin ka at muling palakasin ng grace ng Diyos. Kung sa tingin mo, nahihirapan kang magtiwala, nahihirapan kang sumubok ulit, kaibigan, hayaan mong pasanin ka ng grace ng Diyos at muling palakasin. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya dahil ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaibigan, sabi ng Diyos kay Pablo, kahit na siya ay nanghihina, sapat ang biyaya niya para kay Pablo. Kaibigan, God's grace is enough to rescue you. Maring inisip mo na wala ka ng pag-asang magbago. O maring hindi ka bibigyan ng isa pang chance ng Diyos. Kaibigan, sabi niya sa talata, sapat sa iyo ang grace niya. Enough, sufficient. Sapat ito para sa iyong panghihina. Kaya bumangon ka muli, lumakad na kasama siya. Now, tignan natin yung ating sitwasyon. May mga pagkakataon na nahihirapan tayong maintindihan ang mga difficulties na nangyayari sa ating buhay. At iniisip natin bakit parang hindi fair ang buhay. Bakit ba'y nagugutom? Bakit may mga taong walang bahay, walang trabaho, walang magulang? Tingnan mo ito, kaibigan. Kung naghahanap ka ng fairness, ay tanungin mo ito sa sarili. Fair ba na ipadala ng Diyos ang kanyang anak para bayaran ng ating mga kasalanan? Parang hindi, unfair sa part niya na magpakasakit para sa atin. Tayo na mga taong hindi naman talaga naghahanap sa kanya. Kaibigan, ito yung grace ng Diyos. Pinadala niya yung kanyang anak nang hindi nakabase sa ating pakiramdam, hindi nakabase sa mga nagawa natin sa simbahan, hindi nakabase kung mahina tayo o malakas. In fact, kung mahina tayo, mas lalong sufficient ang grace ng Diyos. Mas lalo niya itong ibibigay sa atin. God's grace is enough to rescue us. Kahit gaano ka karaming beses na dapa, sobra-sobra ang grace ng Diyos para sa iyo. Bumangon ka. Bumalik ka sa Kanya. Tatanggapin ka niya kahit anong mangyari. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng katatagan sa gitna ng problema. Sa gitna ng mga trials, ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng hope o pag-asa. Ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng passion na magtiwala sa mga pangako ng Diyos sa iyo. Maaaring hindi mawala yung difficult situations, hindi mawala yung mga irritations, conflict, pero ang grace ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa puso. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng faith na kailangan natin para patuloy na magtiwala sa Diyos. May isang mayor sa New York City nung panahon ng Great Depression. Isang araw, pumunta siya sa isang courtroom para sa mga mahihirap. Pansamantalang pinalitan muna niya yung judge. Siya muna ang nagpatuloy sa mga trials na nililitis doon. Di nagtagal, may isang matandang babae ang dinala sa korte dahil ito daw ay nagnakaw ng tinapay. Sinabi ng matandang babae sa mayor na yung asawa ng kanyang anak na babae ay iniwanan ito. Ang kanya namang anak ay may sakit at di makapagtrabaho kaya ang kanyang dalawang apo walang makain. Pero yung may-ari ng tindahan na pinagnakawan ng tinapay ay ayaw pa ding bitawan ang kaso. Ang sabi niya ay masama na talaga ang ating kalagayan. Masama na yung syudad natin, mayor. Kailangan niya maparusahan para hindi tularan ng iba. Kaya't ang ginawa ng mayor, binigyan ng sistensya ang matandang babae. Sabi niya, walang exemption sa batas. $10 o 10 days sa kulungan.
At habang sinasabi ito ng mayor, alam mo, bumunot ito ng $10 sa kanyang bulsa. At sinabi niya na ito ang $10, ako magbabayad ng iyong fine. Papatawan ko din ang bawat isang narito sa courtroom ng tag 50 cents bawat isa. Dahil pumapayag kayong may naniniraan sa atin na nangangailangan pang magnakaw ng tinapay para lang ipakain sa kanyang nagugutom na apo. Alam mo, nung araw na yon, nakakolekta sila ng mahigit $47. Nasyak yung matandang babae dahil ibinigay sa kanya lahat ng nakolekta na ito. Pati yung may-ari ng grocery, nahihiya pa siya na nagbigay ng 50 cents. Kaibigan, ito yung grace. Karapat dapat kang parusahan, pero may nagbayad ng parusa para sa iyo. At hindi lang yon. Hindi lang sa hindi ka pinarusahan, kundi binigyan ka pa ng pagpapala na hindi mo naman deserving. Gaya ng mga bagay na mamanahin mo sa langit. Ibinilang ka bilang anak ng Diyos. Binigyan ka ng banal na spirito na tutulong sa iyo para maintindihan mo ang salita ng Diyos. Binigyan ka ng kapangyarihan na humindi sa kasalanan. Pinangakuan ka na hindi iiwan ng Diyos. Pinangakuan ka na ibibigay ng Diyos ang iyong pangangailangan. Binibigyan ka ng privilege na makapaglingkod sa kaharian ng Diyos. At marami pang blessing na hindi naman natin deserve. Kaibigan, God's grace is enough to rescue you. Ano nga ba mga katotohanan patungkol sa grace ng Diyos? Una, God's grace is enough to rescue you. Then number 2, God's grace is enough to secure. Sabi sa John 10:28-29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinibigay sila sa akin ng aking Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Kaibigan, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus dahil sa kanyang biyaya o grace, ay binigyan ka na ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa talata ng Panginoong Hesus ay walang sino mang makakaagaw daw sa iyo sa kanyang kamay. At hindi lang yon, ang sabi niya, habang hawak ka niya, ay wala di makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos Ama. Grabe! Ang ibig sabihin ay dalawa ang humahawak sa iyo upang hindi ka maagaw sa kanyang piling. Ang ibig sabihin, hindi nakasalalay sa iyo o sa gagawin mo para pakawalan ka niya sa kanyang kamay. Kung hindi nakasalalay yung pagkahawak niya sa iyo sa kung sino siya. Siya ay gracious. Hindi nakabatay ang kaligtasan mo sa performance mo habang hawak ka niya. Kung hindi dahil sa siya ang Diyos na mabuti, gracious, mahal na mahal ka niya, walang kondisyon, hindi ka niya papakawalan. Kahit ang dyablo, walang magagawa para tanggalan ka ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, yan ang grace ng Diyos para sa iyo. Kaibigan, God's grace will secure you of your salvation. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw ay secured dito sa lupa at sa langit. Ang sabi sa John 10:10, ako ay narito upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito na may lubos na kasaganaan. Ibig sabihin, magiging makabuluhan ang iyong buhay habang narito ka pa sa lupa. Maaring nangangamba ka sa iyong buhay. Inisip mo, ang daming problema, pinansyal, marriage, parenting, work at iba pa. At iniisip mo, ang tagal mo na sa sitwasyon na yan. Pero bakit di ka pa makaalis? Ibigan, tanggapin mo ang grace ng Diyos sa iyo. Ito yung magbabago ng iyong buhay. Ito magbibigay ng security sa iyo. Now, tuloy natin yung istorya ni Mephibosheth. Sabi sa 2 Samuel 9:5-7, ipinasundo agad ni David si Mephibosheth, anak ni Jonathan at apo ni Saul. Nang maiharap siya kay David, siya'y nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Ikaw ba si Mephibosheth? Tanong ng hari. Ako nga po, mahal na hari. Sagot naman nito. Sinabi ni David, huwag ka matakot. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko para sa iyo. Alang-alang kay Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul at laging nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Na-realize ko na ipinakuha ni David si Mephibosheth pero na kay Mephibosheth pa rin ang desisyon kung paano siya tutugon sa grace na binibigay ni David. In the same way, tayo rin ay binibigyan ng grace ng Diyos. Meron tayong choice kung tatanggapin ba natin ito o ire-reject natin. Kaibigan,
tanggapin mo ang grace ng Diyos sa iyo ngayon. At iwanan mo na yung mga bagay sa iyong nakaraan na hindi kalooban ng Diyos. Narealize ko si Mephibosheth ay lumpo. Ang kanyang buhay stagnant. At maaaring galit siya sa mundo, galit siya sa Diyos. At maaaring sinisisi niya si David dahil sa kanyang kalagayan. Kaibigan, panahon na para iwanan mo yung mga kaisipan na nagiging dahilan para hindi ka umusad, para hindi ka lumago sa kaharian ng Diyos. Alam mo, sabi ni Mephibosheth, patungkol sa kanyang sarili sa verse 8, maaaring nakaka-relate ka rito, 2 Samuel 9:8. Nagpatira pang muli si Mephibosheth at sinabi niya, "Sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi." Grabe ang mindset ni Mephibosheth. Wala siyang silbi. At kaibigan, maaaring iniisip mo, wala ka ring silbi. Kaibigan, para sa Diyos, meron kang silbi. Maaaring iniisip mo lang na wala kang silbi, pero kung gagawin mo ang pinapagawa ng Diyos para sa iyo, makikita mo na meron kang silbi. Kung pipiliin mo ang Diyos kaysa magmukmok sa pag-iisip ng wala kang silbi at magsimula kang kilalanin siya at lumakad sa direksyon na pinapapuntahan niya sa iyo, kaibigan, marirealize mo na meron ka palang silbi. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanya. Si Mephibosheth, akala niya sa sarili niya wala siyang silbi at walang pag-asa. Pero kung paniniwalaan niya, meron siyang value. Mahalaga siya sa paningin ni David, mag-iiba yung buhay niya. Kaibigan, narealize ko kung mabubuksan lang ang mga mata natin, mabubuksan yung ating kaisipan, tatanggalin natin yung mga negatibong pag-iisip tungkol sa ating sarili na hindi nakakapagpalago sa ating relasyon sa Diyos. Marirealize natin, mahal na mahal tayo ng Diyos at napakaganda ng plano niya para sa atin. Ang susi lang pala para magkaroon tayo ng breakthrough na kagaya ni Mephibosheth ay tanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Lord, bagamat hindi po ako karapat-dapat na patawarin nyo, hindi po ako karapat-dapat na maging anak nyo, hindi po ako karapat-dapat na bigyan ng buhay na walang hanggan at gamitin para sa inyong kaharian, ay nananampalataya po ako dahil sa napakayaman mong biyaya, ako'y napatawad mo na at ngayon binibigyan mo na ng bagong simula. At ngayon nga, binilang mo na din ako bilang iyong anak. Sabi ni Max Lucado, God answers the mess of life with one word, grace. Now, kaibigan, maaaring inisip mo, ganun pala ang grace ng Diyos. E di gagawin ko na lang ang lahat. Magkakasala na lang ako. Dahil malaki naman ng grace ng Diyos. Kaibigan, mali. Kung talagang nanampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Hesus sa'yo, nanampalataya ka sa binigay na grace sa'yo ng Diyos, at pinatawad ka niya, kaibigan, magbabago ang buhay mo. Baligtad. Dahil hindi mo aabusuhin ang grace ng Diyos kung totoong niyakap mo ang kanyang pagmamahal sa iyo. Grace trains us to live in godliness. Paano? By looking ahead and behind. Tuturuan ka ng grace ng Diyos na mamuhay ng maka-Diyos kung titingin ka sa iyong hinaharap at titingin ka sa iyong likuran. Sabi sa Titus 2:11-13, ito ay sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay nahayag sa lahat ng mga tao. Ito ay nagtuturo na dapat tayong mamuhay sa kasalukuyang panahon na may mabuting paggamit ng isip, mamuhay na matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos. Mamuhay tayong tumatanggi sa hindi pagkilala sa Diyos at makamundong pagnanasa. Mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ang sabi dito ay ang biyaya o grace ng Diyos ang nagtuturo sa atin na mamuhay na may pagkakilala sa Diyos. Sasanayin tayo ng biyaya ng Diyos dahil nakatingin na tayo sa hinaharap. Kapag natanggap natin ang biyaya ng Diyos, ay alam na natin kung saan tayo pupunta sa hinaharap. May katiyakan na tayo sa ating destinasyon. Alam mo na balang araw, makikita kayo ng Panginoong Hesus. Ito yung magbabago sa iyo. Sa unang pagpapakita ng Panginoong Hesus, ay hindi pa masyadong nakita yung kanyang glory. Pero sa susunod na pagbabalik niya, ay makikita ng lahat kung sino siya talaga bilang makapangyarihang hari at Diyos. Makikita siya ng mga taong nanampalataya sa Kanya at tumanggap ng grace bilang mighty Lord and Savior. Pero para sa mga taong tumanggi sa grace na binibigay niya, nako, magiging isang nakakatakot na judge siya para sa kanila. Kaya kung puno ka ng pag-asa sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, ay papakabanalin mo iyong sarili.
kamumuhian mo ang kasalanan na kinamumuhian din ng Diyos. Sabi sa 1 John 3:2-3, mga minamahal, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos, bagaman hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo, ngunit alam natin na kapag mahahayag siya, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano ang anyo niya. Sino mang nagtataglay ng ganitong pag-asa sa kanya ay dumadalisay sa kanyang sarili, gaya naman niyang dalisay. Narealize ko na tayo mga anak niya ay nagtataglay ng pag-asa sa kanya. At ang bunga nito sa atin ay pagdadalisay ng ating sarili o paglilinis o pagtakwil sa kasalanan. Noong araw si President Carter ng Amerika ay may pagkakataon na sa halip na sa White House siya matulog, nakikituloy siya sa mga bahay ng mga common na mamamayan. At maaaring pag sila ay isang araw ay nakatanggap ng tawag ng presidente at sinabi nito na doon siya mag-overnight, ay talaga namang aayusin nila ang kanilang bahay. Siyempre, lilinisin nila ang lahat ng dumi, pati sa pinakasulok-sulukan ng bahay. Bakit? Kasi darating ang presidente. Mas malaki, mas makapangyarihan, mas banal ang darating kaysa sa isang presidente ng bansa. Ang tawag sa kanya ni Pablo ay Great God and Savior, Jesus Christ. Sabi sa Titus 2:13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaibigan, ang ganda ng verse na ito dahil ito ay isa sa mga talata na nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas, our great God and Savior, Jesus Christ. At dahil siya ay Diyos, tayong mga tumanggap ng biyaya sa Kanya ay makikita natin yung Kanyang glory. Looking forward tayo doon. Kaya nga tayo magbabago. Ipipurify natin yung ating sarili. Kaibigan, God's grace is enough to secure us. Now, hindi lang tayo mababago ng grace dahil tumingin tayo sa hinaharap, kung hindi, mababago din tayo ng grace kapag lumingon tayo sa nakaraan. Kasi sabi sa Titus 2:14, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin upang tubusin niya tayo mula sa lahat ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos at malinis niya para sa kanyang sarili ang tao na kanyang pag-aari, masigasig sa mabubuting gawa. Kaibigan, sabi sa talata ay ibinigay niya yung kanyang sarili upang tubusin tayo. Aalalahanin natin yung pagbibigay niya ng kanyang sarili. Now, sino ang nagbigay ng kanyang sarili? Our great God and Savior, Christ Jesus. Grabe, siya mismo na Diyos ay nagpakasakit para sa ating kasalanan. Hindi siya ang may kasalanan, tayo, pero siya ang nagbigay ng kanyang sarili. Kaibigan, ang grace ng Diyos ang magtuturo sa iyo para maging masigasig sa mabubuting gawa. Nakita mo kung gaano kanya minahal. Nakita mo kahit naging madumi ang iyong nakaraan, ay niyakap kanya at tinanggap. Siya ang nagbigay ng security sa iyo. Ano-ano nga ba ang katotohanan patungkol sa grace ng Diyos? Una ay God's grace is enough to rescue. Then number 2, God's grace is enough to secure. And lastly, number 3, God's grace is enough to transform you. Sabi sa 2 Samuel 9, verse 9, tinawag ni David si Siba at sa harapan niya ay sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng inyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Aalagaan ninyong mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa akin sasalon ng pagkain. Ang mga anak ni Siba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Kaibigan, ang biyaya ng Diyos ay magbabago sa iyo para maging isang tao na dinisenyo niya. Dahil sa biyaya ay mababalik ka sa iyong relasyon sa Diyos. Siya ang iyong magiging tatay sa langit. Ito ang totoong identity mo. Kaya lang ikaw at ako ay napahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Maaaring si Mephibosheth ay nangarap din. Marahil inisip niya, ano kaya kung hindi namatay ang lolo kong si Haring Saul? At ang naging sunod na hari ay ang tatay ko si Jonathan. Wow, siguro nasa palasyo ako ngayon. Now, ito yung grace. Mula sa palasyo, ay tinignan at inalala siya ni David. Ibinalik ni David ang kalagayan ni Mephibosheth sa palasyo. Na-realize ko,
tayo din ay kabahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, napahiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Sabi sa 2 Samuel 9:11-13, sumagot si Siba, masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan. At mula nooy kasalo na ni David si Mephiboset, parang tunay na anak niya. Si Mephiboset ay may bata pang anak na lalaki na ang pangalay Mika. Mula nga noon, ang buong sambahayan ni Siba ay naglingkod kay Mephiboset. Kaya si Mephiboset na pilay ang parehong paa ay nanirahan sa Jerusalem at kasalo ng hari sa pagkain. Wow, grabe. Hindi lang siya nagkaroon ng posisyon sa kaharian, kundi naging kabilang pa siya sa pamilya ng hari. Kaibigan, ang grace ng Diyos ay hindi ka lang gagawing servants o royal priesthood, kundi gagawin ka nitong bilang anak ng Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng personal na communication sa iyong tatay sa langit. Ang grace ang magbibigay sa iyo ng kakayahan na marinig at maunawaan ang tinig ng ating hari, ang Panginoong Hesus. Si Mephiboset ay kinakain niya kung anong kinakain ng hari. Kaibigan, kung tinanggap mo ang grace ng Diyos, ikaw ay kabahagi na sa kanyang hapag. Pwede mo siyang makasama araw-araw. Pwede mo siyang makausap araw-araw. Pwede mo siyang maka-fellowship. Ang relasyon natin sa kanya walang hangganan. Si David, binigay niya kay Mephiboset ang grace. Hindi one time, big time. Kung hindi, ito ay magiging tuloy-tuloy hanggat siya ang hari. Si Mephiboset ay hindi kailangan mag-alala na baka mamaya ay may magpaalis sa kanya doon sa kaharian. Kaibigan, kung ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ay walang magpapaalis sa iyo sa presensya niya. Ang buhay na walang hanggan, na meron ka ay walang katapusan. Ang pagkahirang niya sa iyo bilang anak, walang katapusan. Kaibigan, tandaan mo ito, na ang grace ng Diyos ay matatanggap mo lang sa pamagitan ng pagsasakripisyo ng Diyos sa kanyang anak. Hindi na-receive ni Mephiboset ang biyaya dahil sa kanyang mga gawa. Hindi dahil sa naging mabuting mamamayan siya sa kaharian ni David, kung hindi natanggap niya ang grace dahil sa ginawa ng kanyang tatay, si Jonathan. Sa ginawa ni Jonathan kay David. Sabi sa 2 Samuel 9:7, gusto kitang pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Kaibigan, sa ganun ding paraan, hindi natin matatanggap ang favor ng Diyos dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi matatanggap natin ang favor ng Diyos sa pamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus at hindi tayo. May nagsabi, ang grace daw ay God's reward at Christ's expense. Kaibigan, ang grace ay hindi mo pagtatrabahuhan dahil pinagtrabahuhan na ito ng Panginoong Hesus. May isang kwento tungkol sa isang minero na lumapit kay Campbell Morgan. Sabi ng minero na nahirapan siyang maniwala sa pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. At sabi niya, masyado namang cheap yan, masyadong mura ang kapalit, mananampalataya ka lang sa Panginoon at tayo ay patatawarin, ililigtas. Sabi ni Dr. Morgan, nagtrabaho ka ba sa minahan ngayon? Paano ka umakyat sa ilalim ng hukay? Sumasakay ako dun sa cage. And then sabi ni Dr. Morgan, anong binayad mo sa cage? Wala. Sabi ng minero, hindi ka ba natatakot na magtiwala sa cage na wala ka namang binayad sa kanya? Sabi ng minero, oo, wala akong binayad, pero hindi yan cheap. Malaki ang binayad ng kumpanya namin para gawin yung cage na yan at hilahin kami palabas sa hukay. Alam mo, pagkasabi ng minero, nung katotohanan na yon, agad niyang naisip na ang kaligtasan ay hindi din cheap. Kung hindi, napakalaki ng binayad ng Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan. Kaibigan, niyayakap mo ba at tinatanggap ang grace ng Diyos para sa iyo? Kung tinanggap mo ang grace ng Diyos, ay ito ang magbabago sa iyo. May isang bata ang inampon ng isang mag-asawa. Kaya lang sa tuwing pupunta sila sa Disneyland, ay iniiwan nila itong kanilang ampon. Pero sinasama nila yung kanilang mga tunay na anak. Ang dahilan nila kasi yung bata daw hindi nagbe-behave. And then yung bata sa isip niya, kaya hindi siya sinasama sa Disneyland ay dahil nga sa kanyang mga ginagawang mali. At dahil sa paulit-ulit na nangyayari ito, ay nagdesisyon yung mga nag-ampon sa bata na ibalik siya sa bahay ampunan. At itong bata isang araw ay inampon din naman ng isang mag-asawa.
Alam nung tatay na gustong-gusto nung bata na pumunta sa Disneyland. Kaya nagplano ito ng family vacation doon. Kaya lang, nagsimula na rin niyang maranasan yung kakaibang ugali nung inampun niyang batang babae. Siya ay nagnanakaw ng pagkain kahit na pwede naman siyang humingi. Siya ay nagsisinungaling. Iniinsulto niya ang kanyang mga kapatid at sinasaktan. At habang malapit na yung araw ng pagpunta nila sa Disneyland, ay lalo pa itong nagiging pasaway. Isang araw ay tinawag siya ng tatay. Sabi niya sa kanyang tatay, alam ko na sasabihin mo sa akin, hindi mo ako isasama sa Disneyland. Dahil hindi ko napasahan yung pagiging isang mabuting bata. Alam mo, naisip ng tatay, oo, kapag hindi ka nagpakatino, hindi ka namin isasama sa Disneyland. Pero alam mo, naisip din niya, teka, hindi ito God's grace. Kaya sabi niya sa bata, ito bang pagpunta natin sa Disneyland ay gagawin natin dahil sa tayo ay isang pamilya? Sabi nung bata, opo. Then, sabi ng tatay, kasama ka ba sa pamilyang ito? And then, sabi ng bata, opo. Sabi ng tatay, then, kasama ka sa ating lakad. Oo, may mga consequence ka sa mga gagawin mong mali. Pero ikaw ay parte ng ating pamilya. At hindi ka namin iiwan. Alam mo, simula noon, nag-improve ang ugali ng bata. Hanggang sa makapunta sila sa Disneyland. At habang sila ay nasa hotel, pagkatapos nilang pumunta sa Disneyland, sabi ng bata, Daddy, sa wakas nakapunta ako sa Disney World. Pero hindi dahil naging mabuti ako, kundi dahil ito ay sa iyo ako. I am yours. Kaibigan, pwede mo sabihin sa Diyos na, Father, kabilang ako sa iyo, I am yours. Niligtas mo ako at makikita kita sa langit pero hindi dahil sa naging mabuti ako, kundi dahil sa iyo ako. I am yours. Hindi dahil sa aking good works, kundi dahil sa iyong grace sa ginawa ng Panginoong Yesus na pagbabayad sa aking kasalanan sa krus. Kaibigan, maring hindi ka sigurado kung ikaw ay parte na ng pamilya ng Diyos. Maring natatakot ka dahil ang dami mo nang ginawang kasalanan. At maring inisip mo na hindi na ako tatanggapin ng Diyos. Kaibigan, huwag ka mag-alala. Ang grace ng Diyos hindi nakabase sa iyong ginawa. Ngayon din ay patatawarin ka, tatanggapin ng Diyos kung mananampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan. Ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Sa biyaya mo ay tulungan mo ako na ibigay ko yung aking buhay sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni Timothy Keller, if you have a small view of your sin, God's grace will be small to you. Kaibigan, kapag ang tingin mo sa kasalanan mo ay maliit, hindi mo ma-appreciate ang grace ng Diyos sa iyo. Kung yayakapin mo yung katotohanan na ikaw ay makasalanan, ang sabi sa Bible, if you break one, you break all. Ang hindi mo pagtupad sa isa ay hindi mo pagtupad sa lahat ng kautusan. Kaibigan, kung ganito yung pananaw mo sa kasalanan,
magiging malaki para sa iyo ang grace ng Diyos. Dahil iisipin mo na wala kang magagawa para hindi makagawa ng kasalanan. Kaya sa halip na umasa sa sarili, aasa ka na lang sa Panginoong Yesus. Tandaan mo, God's grace is enough to rescue you. Ang grace ng Diyos ang magliligtas sa iyo at magbibigay ng buhay na walang hanggan at hindi ang iyong mabubuting gawa. Pangalawa, God's grace is enough to secure you. Ang security mo'y manggagaling sa Diyos. Aabutin ka niya. At kapag naabot ka niya, ay hindi ka niya bibitawan. Ang security mo'y wala sa dami ng ari-arian mo, kundi ang security mo ay nasa grace ng Diyos sa iyo. Pangatlo, God's grace is enough to transform you. Ikaw at ako'y galing sa kadiliman. Ikaw ay inilipat na sa kaliwanagan, sa kaharian ng Panginoong Yesus nung ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Kaibigan, ikaw ay bago ng nilalang. Huwag ka nang bumalik sa dati mo, tinransform ka na. Tanggapin mo araw-araw ang biyaya ng Diyos sa iyo. At kapag ginagawa mo ito, ay masasanay mo ang iyong sarili. Magbubunga ka ng godliness at yung buhay mo magbibigay ng karangalan sa Panginoong Yesus. God bless.